worship. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. You that made his heart adore you. Hope of a life spent with you. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became Lord. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. One name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved.
never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Yes, God, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, for this night, Lord. Salamat, Lord. Hallelujah. Sa buhay at kalakas ang Panginoon. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Gabayan mo ang gawain ito ngayong gabi, Panginoon. Yes, God. Hallelujah. Pangunahan mo ko, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. At lahat ng mga kapakinig nito, Panginoon, ay makakaroon ng panibagong sigla, panibagong katalinuhan, panibagong lakas, Panginoon, ng loob. Hallelujah, para harapin ang mga krisis, Panginoon, at hallelujah, matagpuan nila, Panginoon, ang tunay na pag-asa, Panginoon. Salamat, Panginoon, hallelujah, at pinaubaya namin sa iyo lahat. Be the center of this service, Lord, hallelujah. Thank you, Lord, hallelujah. At bigyan mo ko ng katalinuhan, Panginoon, para maibahagi ito ng maayos. Salamat, Panginoon, at sa lahat ng iyong mga makapangyarihang gawa sa aming buhay, Panginoon. At sa bawat makikinig nito, Panginoon, pagpalain mo rin sila, Panginoon. Ito po ang aking samadalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Good evening po sa lahat. Hallelujah. This message is entitled Key to Prosperity and Success. Amen. Key to Prosperity and Success. Hallelujah. The four kingdom keys to personal success and prosperity. These keys, we need to do it every day. Amen. Number one, succeeding in time of crisis. Anong gagawin mo kapag sobrang dami mo ng problema? What do you do? What do you do pag marami ka ng dala-dala, marami ka ng bigat? What do you do when you feel lonely? What do you do when your business is already falling down? And what do you do kung nasisig na talaga yung spiritual mong buhay? Ikaw ay nanghihina na at wala ka nang nape-pressure ka, na-stress ka na. What do you do kung ang business mo ay bumagsak na? Yun nga, parang pakiramdam mo hindi ka makarecover. What do you do pag ikaw ay nasa gitna ng ng sakit, karamdaman? O what do you do kung talagang sayad na ang bank account mo? Yan. Sa mga sitwasyon na yan ay kino-consider natin, what do you do kung ikaw ay iniwanan ng asawa? O what do you do kung ikaw ay magulo ang pamilya mo at yung relasyon mo sa mga mahal mo sa buhay ay tuluyan ang nawawasak? Anong gagawin mo? Amen? So, sa sitwasyon na yan, masasabi natin lahat yan ay crisis yan sa buhay ng bawat isa. So, nais ko pong ibigay sa inyo ito. Succeeding in times of crisis. Ano po ba ang kailangan natin gawin sa panahon ng mga crisis na nangyari sa ating buhay? At paano natin ma-overcome ito at paano natin siya mapapagdaanan. Amen? At paano natin ito dadalhin sa ating buhay. Amen? Number one, the world is in crisis. Example, today,
ano nangyayari sa buong bansa, sa lipunan natin. Ang nangyayari po ay nagkakaroon na mayroong matinding pandemic. Yan, at yung epidemic na kumakalat na yan, na virus na yan for COVID-19 ay siyang nagkakaroon ng daan para talaga mailayo tayo, mailigaw tayo ng kaaway sa susi, sa prosperity at success ng buhay natin. Ito po ang title natin ngayon, Key to Prosperity and Success. Amen? So, the best benefit of crisis. Yan. Minsan na kailangan talaga i-shift natin yung itong crisis na to, kailangan gawin natin itong merong kapaki-pakinabang sa atin. Paano po yun? Number one, example, crisis is hard to control or cannot control. Ang crisis po kasi, papaliwag po natin, ang crisis po kasi dumarating yan. Minsan biglaan, tapos masyado tayo nagulantang sa mga dumating na yan biglaan, tapos ang dami biglang namatay, ang dami na-infect. Mukha niyan, yung kunwari, kala mo okay pa yung ginagawa mo sa iyong negosyo, hindi mo alam, ang negosyo mo pala ay pabagsak na. Bagsak ka na. So, kala mo tama yung ginagawa mo, yun yung mga time na yun, bigla ka nawalan ng trabaho. Yun po, yung mga crisis po yan nangyayari sa bawat tao. So, sabi dito, crisis is hard to control or cannot control. So, ang hirap kontrolin po ng crisis, di ba? Kung ano na, gagastos talaga ang gobyerno para makontrol ito. Biro nyo, ilang bilyon na ang nauubos, amen, sa buong bansa. Kaya dito lang sa Pilipinas, ang dami na pong nauubos na resources dahil dyan sa crisis na yan. What we do in the mid of the crisis. Ano po ang gagawin natin kung nandun tayo sa pamumuhay sa crisis ng buhay? Number two, crisis is the incubator of creativity. Think a new ideas to solve it or finding a new sources. Yan. Yan po ang ng mga crisis. Crisis is the incubator of creativity. Think and new ideas to solve it or finding a new resources. Amen. Kung ikaw ay nawala ng trabaho o na yan, di ba meron tayong mga halos karamihan ng mga business ngayon nag-shutdown. So paano ba tayo ron? Paano ba tayo makaka-recover doon? Di ba? Kaya yung iba nagiging flexible, nagkakaroon sila ng maraming skills, nagkakaroon sila ng iba't ibang klaseng business. Meron kasing business na kahit anong season ay pwede. Kahit nasa bahay ka lang ay mas efficient, mas madali. Di ba? Merong mga business na online, di ba? May mga business na kagaya ng yung mga ginagawa natin ngayon, yung mga yung mga YouTuber, yung mga vlogger, di ba? Kaya kami nagkakaroon ng mga YouTube videos kasi para ma-establish din yung skills namin, para ma-establish yung skills namin sa mga bagay na mas madali. Siyempre sa una, maghihirap ka dyan. Maghihirap ka sa pag-edit, paggagawa ng video, paggagawa ng content. Pero ang inaanap po natin dito, darating yung time para kang gumawa ng isang money-making machine para pagdating ng crisis sa buhay ay baliwala. Di ba? So, crisis is the incubator of creativity. Di ba? Ngayong crisis, take natin na advantage to. Di ba? Nakakaisip tayo ng nakakapag-create tayo. Di ba? Nagkakaroon tayo ng creativity para magkaroon ng another resources. Di ba? Sa panahon ng crisis, ang benefit nito ay we think a new ideas to solve it, di ba? Or finding a new resources. Yun po, kailangan po maging flexible tayo sa ating mga pangkabuhayan. Yan. Kami po, huwag nyo na po kami tingnan kasi kami po mga pastor, hindi po kami masyadong maraming ginagawa. Ang talagang araw-araw na ginagawa po namin ay yun, pagsiserve sa Panginoon. At syempre,
para magabayan ng bawat pamilya na magkaroon ng pang-araw-araw na na kaayusan sa pamumuhay. Amen? So, number 3, crisis demands a new way of thinking about old problems. Di ba? Isa ng crisis ang nagiging daan para makaisip tayo. Sabi dito, demands a new way of thinking about old problems. Di ba? Sa panahon ng crisis, nagkakaroon tayo ng reminiscing, di ba? Ng mga nangyari na nung mga nakaraan. Dapat pala nung panahon ng crisis ganito ang ginawa ko. Dapat pala nung panahon ng crisis nagtabi ako, 'di ba? Nung panahon ng malakas yung business ko, nagtabi ako, nag-improve ako. Kaya talagang ipinrepair ko, 'di ba, yung sarili ko. So ngayon po nagkakaisip na yung mga tao na doon sa mga old problems nila. Yung mga pinagdaanan nila na dati pang mga nangyari. So, number 4, crisis is an opportunity to improve and advance over old ideas. Sometimes we stay as where we are, not thinking how to expand, but when crisis come, the old ideas become more advanced. Diba? Normally po nangyayari sa panahon ng crisis, nagkakaroon tayo ng ideas, ng opportunities to improve and advance over the old ideas. Diba? Kung ang technique mo dati ganito, kung ang diskarte mo dati sa negosyo mo ganito, ngayon naisip mo parang mas maganda pala pag panahon ng makapaghanda sa panahon ng crisis. Mas maganda atang gawin to, mas maganda nagiging mas nakakapag-isip ka. Sometimes we stay as where we are, not thinking how to expand. Diba, minsan nananatili tayo pag hindi po panahon ng crisis, nananatili tayo dun sa mga ginagawa natin. Hindi po tayo nagiging masyadong sharp ang ginagawa natin. Kung ano po ang flow, doon na nakikisabay lang tayo. Pero ngayon po, nagkaroon ng mga crisis sa mundo, ang iniisip natin kung paano natin ma-overcome yan. Kung paano tayo makakasurvive dyan, at kung paano tayo makakapag-isip ng mga different ideas to improve and to be advanced. Diba? Number 5, crisis produces growth and development. Sino pong naniniwala doon? Yung iba kasi, ang isip nila sa crisis, isang dilubyo yan. Isang ano. Di ba? Kung ikaw dati ikaw ngayon, di ba, ang crisis din, nagkaroon ka rin sakit. Ganyan. Minsan nakaranas ka ng sakit. Crisis din po yan sa'yo. Kunwari, may sakit ka. Ngayon, makakapag-isip ka ngayon kung ano na yung gagawin mo para hindi manatili yung sakit mo o para mag-improve yung health mo at para ma-establish mo yung everyday routine ng buhay mo sa pagkain, magiging disiplinado ka na. Kaya yung iba, kaya minsan si Lord, pinaparanas niya talaga yung mga nangyayari na yan kasi para magkaroon tayo ng advancement sa buhay natin. Crisis produces growth and development. Number 6, crisis produces and manifests through leadership ability. Crisis produces and manifests through leadership ability. Diyan po nasusubukan yung pagiging leader mo pag ikaw ay nakakaranas ng crisis. Kamukha nito, mayroon tayong pandemic, may virus, nagkakaroon tayo ng creativity para ma-manage yung leadership natin bilang as a Christian. Diba? Bilang mananampalataya, nagkakaroon tayo ng kailangan mag-manifest mula sa atin ang pagiging leader at mailalabas talaga yung ability natin in times of crisis. Kaya po in-encourage ko po yung mga leader dyan, yung mga pastor dyan, or yung mga special ministry natin sa church. In-encourage ko po kayo na maging mas magkaroon ng leadership sa inyong pamamahay, sa inyong buhay, sa pang-araw-araw, lalong-lalo na sa panahon na to. Number 8. Crisis ignites the passion of vision. Totoo po yan. Ang crisis ay nag-ignite. Minsan nagkakaroon ka ng passion. Dati wala kang passion. Kasi hindi pa naranasan yung crisis. Petik ka lang, okay lang, ganito. Minsan, hindi ka nagkakaroon ng vision. Diba? Crisis ignites the passion of vision. Diba? Kaya sabi nga sa Bible, diba?
if you don't have vision, people perish, di ba? If the human being loses vision, he will perish. He will experience yan, yung mga crisis na yan sa buhay niya. Crisis take you back to your passion that God's given you. Diba? Sa panahon ng crisis, mas naging advantage pa sa atin. Nagkaroon tayo ng passion. Yung regalo ng Panginoon sa iyo as a Christian, as a believer, ay nagkaroon na ng passion. Dati ikaw ay ganito ginagawa mo, wala lang. Ngayon, meron ka ng passion na gawin yun. Di ba? Amen? Bigyan ko kayo ng one statement. Sabi dito, yung one statement na to, sinulot ko lang po. At saka napakaganda niya kasi. Sabi dito, wala po sa sa Bible, but sabi dito, sweet are the uses of adversity. Everything that's happening in our life, use it adversity. Hallelujah. Di ba? Lahat ng nangyari sa atin ay gamitin natin adversity. Yan. Amen? Story ni John Hans. Kung kilala niyo po si John Hans, siya po ang dating tumakbo ng candidate siya bilang presidente ng United States. John Huntsman, he become famous in entrepreneurship. Siya po ang may-ari ng mga gawaan ng plastic. Yung po mga plastic, 90% po na-export niya yung plastic ng mga spoon, mga plates, mga cups. Siya po ang may-ari niyan sa United States. Mayaman po siya, pero dumating po sa time niya, nagkaroon siya na bankrupt po yung business niya. Hindi niya na alam kung anong gagawin niya. Tapos sabi niya, suko na ako. Sabi niya daw sa asawa niya, ayoko na. Sabi niya, masakit na yung ulo ko at wala na nangyayari. Bagsak na tayo, wala na tayong magagawa. At sabi po ng asawa niya, ni-remind siya ng asawa niya, sabi niya, di ba, dati sinasabi mo sa akin na ang negosyo mo na yan ay ibinigay yan sa iyo ng Panginoon at palalaguin niya yan, kasama mo siya. Di ba? Ngayon po, si John Huntsman po, ang nangyari, sabi niya, o nga kung ito pala yung regalo sa akin ng Panginoon, ba't ako mag-give up? So, tuloy ang laban. So, ano pong ginawa ni John Huntsman? Ang ginawa po niya ay nag-try siya uli. Pumunta siya sa mga bangko, even though na-reject siya sa ibang bangko. Ngayon, ang nangyari po doon sa isang bangko na sabi niya, sinabi niya totoo, ako po ay na-bankrupt at ganito po nangyari sa company ko. Tapos po, yun talaga. Pero alam ko pong mag-manage ng business. Meron akong mga business plan at naniniwala ako kahit na bumagsak ako, na bankrupt ako, makakabawi ako kung tutulungan niyo po ako. Sabi niya doon sa mismong head ng bank. Sabi niya, sige, bibigyan ka namin ng chance. So, di ba? Kung hindi niya tinry, hindi siya magkakaroon ng chance. Di ba? Kaya po, encourage ko po kayo, God is God of second chances. Kung na-fail, kung nagkaroon ka ng failure sa buhay mo, nagkaroon ka ng maraming krisis sa buhay mo, bangon lang uli. Sigurado, magkakaroon ka ng chance. Amen? Gagabayan ka ng Panginoon. So, pinangawakan niya yun. Sabi niya, ang Panginoon pala, siya pa lang nagbigay sa akin ng negosyo. Siguradong kaya niyang palagon dito. Kailangan ko lang talaga ng matinding pananampalataya. Yun po, ano po nangyari? He become successful uli. Then, yung pong worth niya ngayon, his net worth is around $14 billion. Imagine niyo po 'yon. $14 billion. Na-reach niya po yung talagang success na naging bilyonaryo po siya. Imagine niyo po, kung hindi niya po tinry, sigurado wala pong mangyayari. Kaya po yung talagang mga quitters, yan po mga loser yan. Kaya po wag tayong magkukwit. Kung sakali man bumagsak ka, kung sakali man humina yung negosyo mo, tuloy lang. Sigurado ibabalik uli ng Panginoon yan. Kaya naniniwala ako na yung mga taong hindi nagkukwit, sila yung nagwawagi. Amen? So ano po nangyari kay John Huntsman? Siya po ay naging bilyonaryo uli. Yumaman uli siya. His net worth is $14 billion. Tapos talagang
napakaganda po na nangyari sa buhay niya. Bumalik yung kabuhayan niya, tapos bumalik yung confidence niya. Talagang kung hindi niya siguro, kaya minsan ang mga asawa natin, yun ang tutulong sa atin para tayo ay magising sa atin, di ba? Kaya po napaganda po ng kwento niya. Si John Huntman, siya po ay, yan po, 90%, excuse po, 90% po ng supplies, mga pag-export ng mga plastic cups, mga plates, yan po yung mga ginagamit ay mga plastic na yan, ay siya po ang nagpo-produce niyan. So, amen? So, hindi pa po uli ang lahat. Kaya kailangan lang po natin talagang makakita sa ating sarili na ang Panginoon po ang marami siyang binibigay na pagkakataon sa atin. Kasi meron pong layunin ng Panginoon sa ating buhay. So, this message, this is statement, sabi, if there is a silver lining to a bad times, it is this: when facing severe challenges, yan, your mind is normally at its sharpest, di ba? So, dapat pag ikaw ay nakakaranas ng mga challenges na ganyan sa buhay mo, dapat lalo kang tumatalas diyan, lalo kang nagkakaroon ng confidence, lalo kang nagkakaroon ng tumitindig ka. You always stand firm. Amen? Kaya, ang ganda po ng statement niya, if there is a silver lining to bad times, it is this: when facing severe challenges, your mind is normally at its sharpest. Talagang sa panahon ng crisis, dapat lalo tayong tatalas, lalo tayong matututo, lalo tayong mag-improve. Amen? Tapos, meron pa dito, you don't trust on the things you claim, you only trust on the thing you survive. Diba minsan, kung kailan talagang survival na lang, doon lumalabas yung talagang personality mo. Diba? Doon ka lalo nagtitiwala. Amen? Amen? Dapat dito, dapat sa atin ay talagang magkaroon tayo ng i-accept natin yung mga challenges na yan. Accept the test. Kailangan pagkapin natin sa sarili natin na yan, ito yung test lang sa akin ng Panginoon para ako ay mas lalo pang mag-improve. Yan po yung mga chance ng mga tao para matest. Amen? Kaya po yung topic natin ngayon ay is about key to prosperity and success. Yan po ang susi. Mamaya po, yaano natin lahat yan. Number 1, an event, circumstance of situation affecting you or your environment over which you have no direct cause, control, or responsibility. An event, yan po yung definition ng crisis. An event, circumstances of situation affecting you or your environment over which you have no direct cause, control, or responsibility. Number 2, crisis is unplanned and uncontrolled change. Totoo po yan. Ang crisis po talaga ay hindi talaga, minsan biglaan yan. Kaya kailangan po talagang ang tao lagi pong ready. Lagi pong may sandata ng banal na espiritu. Dala-dala mo yan kahit saan ka magpunta. Kasi ang crisis hindi mo alam kung kailan darating. Diba? Kung may sakit ka, crisis yan. At pag nawalan ka ng trabaho, crisis din yan. Pag umina ang negosyo mo, crisis din yan. Pag nasira ang pamilya mo, crisis din yan. Diba? Kailangan po handa tayo dyan. So yun po. Number 3, the greatest, we are talking about crisis definition. The greatest fear today is the loss of the ability for financial security. Sino pong naniniwala doon? Di ba? Halos karamihan ganyan. Sa panahon po ngayon, the greatest fear today is the loss of the ability to financial security. Yan po ang matinding ngayon, takot, matinding pag-uwari, matinding crisis na nangyayari sa lipunan natin.
Hindi lang po yung virus na yan. So number 4, the fear of losing a job is the greatest crisis today. Diba, yung iba, natatakot mo wala ng trabaho. Naku, walang trabaho. Wala na, paano yung pamilya ko, di ba? Di ba? Benefits. Tingnan natin yung mga benefits. Every test is temporary. Di ba? Di ba, yung crisis na yan, temporary rin yan, mawawala din yan. Di ba? Ngayon, nothing is permanent except God. Di ba? Sino naniniwala doon? Ang walang permanente kundi ang Panginoon lang. Di ba? At ang permanente po, yung mga promises niya sa atin. God promises nothing is permanent. Yan. God promises that nothing is permanent. Sabi po ng Panginoon yan, wala pong permanente dito sa mundo. Pero yung promises lahat ng Panginoon ay meron pong, sigurado po yan. It will come to pass. Kaya panghawakan nyo na po yung promise ng Panginoon, it will come to pass in your life. So, but, yung pong mga promises sa mundo, hindi po tayo nakakasigurado dyan. Amen? Basahin po natin sa Ecclesiastes 3:1-2. Ang sabi po dito sa Ecclesiastes 3:1-2. To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. Diba? Meron season po talaga ng crisis. Minsan ang buhay po, hindi ka pwedeng magmalaki kasi minsan nasa ibabaw ka, minsan nasa gitna ka, minsan nasa ilalim ka. So there is a season and time to every purpose under the heaven. Meron pong right time para po sa iyo. Huwag ka lang mainip. Wait ka lang, focus ka lang kay Lord. Huwag kang mainip. Darating at darating din yung pinangako ng Panginoon sa buhay mo. Diba? Ang sabi dito, and the time to every purpose. Pinanganak ka dito, sa mundong ito, may purpose ka. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, mas naniniwala ka, mas confident ka, na meron ka talagang purpose sa mundo. Hindi ka lang basta tumubo dyan. Amen? Kung broke ka, papunta ka na sa kasaganaan. Kung ikaw may lugmok, papunta ka na sa kaginawaan. Kung ikaw man ay drain, papunta ka na dun sa talagang pupunin ka ng Panginoon. Kung ikaw kung ang negosyo mo ay talagang pupugak-pugak, papunta ka na, kapatid, dun sa susunod. Mapapagdaanan mo rin yan. Darating din yung time. Lalakas at lalakas yung kabuhayan mo. Amen? Kasi kailangan mo lang baguhin yung mindset mo. Kailangan lang baguhin natin yung mga mindset natin. Yan. Di ba? Kung patay na yung yung negosyo mo, huwag kang mag-alala, magre-resurrect yan. Si Lord nga, kung yung patay na binubuhay niya, negosyo pa kaya. Di ba ang sabi ng Diyos, anak kita, hindi kita papabayaan, di ba? Di ba sabi ni Lord? Di ba? Ito yung mga impact of crisis. Isa-isayin natin na impact of crisis. Yan. Number 1, crisis demands new thinking pattern. Crisis demand new thinking pattern. Diba? Nagkakaroon nga ng new thinking. Diba yung mga scientists ngayon, mas lalo sila nag-research. Yung mga doctorate ngayon na matitinding mga doktor, mas lalo silang nagkakaroon ng pinagsasama-sama nila yung mga information. Kaya nagkakaroon sila ng new thinking patterns. Diba? Ngayon, isa rin pong advantage yan sa society natin. Hindi lang po sa nakikita nyo may namamatay, may napapahamak. Advantage din po yan. Kasi nagkakaroon ng panibagong pag-aaral sa siyensya. Diba? Mas lalong nade-develop yung mga personality ng yung mga nagsasaliksik, lalong-lalo na sa mga nangyayari ngayon sa lipunan natin, di ba? Meron na nga lumilitaw ng mga doktor diyan, di ba? Na effective daw yung mga gamot nila. So, crisis creates new solution. Di ba?
kailangan po talaga isi-shift natin doon sa magandang sa advantage ng crisis na nangyayari. Kasi pag hindi natin sinip doon, mananatili ka doon sa problema na yan. So ang gagawin natin, ito nga, iniisa-isa natin. Crisis creates new solution. Diba? Ano bang solusyon? Ngayon, naranasan na natin. Diba? Sa susunod, alam na natin. Diba? Meron na tayong solusyon. Crisis initiate new concept. Diba? Nagkakaroon tayo ng mga new concepts. Sandali na ba? Diba? Crisis renews vision. Dati, ang pananaw natin maliit lang. Ang pananaw natin, ang vision natin, hanggang doon lang. Pero ngayon, meron ka ng vision para sa mga tao. Diba? Ngayon, nagkakaroon na ng development yung mga kuripot. Nagiging nagkakaroon ng vision na tumulong. Yung mga nabubulok na mga ari-arian na gagalaw na. Yung mga nabubulok na pera dyan sa mga vault, nagagamit na sa kabutihan, di ba? Nagkakaroon na kasi ng vision yung tao. Mas maganda pa lang tumulong ka para sumagana ka palalo. Di ba? Ngayon, ang dami pong realization na nangyayari sa mundo natin ngayon. Kaya po nakikita ko, as a Christian, nakikita ko yung mga advantage. Kaya po ito, iniisa-isa natin. So, sabi dito, crisis cancels experience. Sino ngayon ang may experience? Sino ngayon ang magaling? Di ba? Lahat naka-lockdown. Wala ngayong magaling-magaling. Wala ngayong ikaw, eksperyensado ka. Sige nga, ngayon ka lumabas. Di ba? Crisis cancels experience. Di ba? Sabi ng magulang natin, experience is the best teacher. Nako, hindi po ako naniniwala dyan. Learning from the experience from the Bible is a good teacher. Diba? Amen? Kung naniniwala ka doon, say amen. Crisis manifests or exposes leadership ability. Diba? Sa panahon ng crisis, dito nasusubukan yung mga talagang merong ability pagdating sa pangunguna, sa kabutihan. Dito nasusubukan yan. Diba? Kung meron ka talagang leadership sa katawan mo, diyan mo masusubukan. Kahit lockdown. Kahit na sarado lahat. Yan. Kaya tingnan mo kami, ginagamit namin yung opportunity, yung social media, para maka-reach out. Amen? Para maibahagi yung magandang balita ng Panginoon. Amen? Nag-iisip nga kami ng paraan paano namin mako-conference yung mga, paano namin magagather yung mga talagang mga taong uhaw sa salita ng Diyos. Yun, tuloy natin. Ito yung mga design for success. Tapos na po tayo doon sa mga impacts of crisis. Ngayon, design for success. Sabi mo sa sarili mo o sa katabi mo, I'm excited. Amen? Number 1. Ito po, number 1. Everyone wants to be successful, di ba? Kasi dyan tayo nakadesign eh. Kaya lahat ng tao, tingnan mo, gusto maging successful, pero hindi nila alam kung paano sila magiging successful. Amen? Ngayon po, ituturo natin yun kung paano ka magiging successful. Amen? Amen. Number 2, success is predictable. Sino po naniniwala doon? Success is predictable. Amen. Kaya kung ikaw, matindi yung fighting spirit mo, napipredict mo na yung success mo. Alam mo na kung paano ka magiging success. Kasi predictable po yan. There is no lack to success. Yung pananalo po sa loto, hindi po success yun. Hindi po yun. Yung mga instant millionaire, hindi po yun ang success. Ay, successful ako kasi bigla ko nanalo sa loto, tumaya ako. Pinipala ako kasi nanalo ako, tumaya ako. Hindi po. Hindi po yun hindi po yun talagang tunay na success. Yung luck, hindi po ako naniniwala doon. Hindi po. Yung swerte, hindi po. Blessing, naniniwala. So number 3, failure is predictable. Diba? Kahit man yung pagbagsak predictable yan eh. Diba? Kaya naniniwala ako, kung bumagsak ka, bumangon ka lang. I-predict mo na ikaw makakaahon.
Ganun lang kasimple. Di ba? Number 4, everything in life is designed to function by laws. Sino naniniwala doon? Everything in life is designed to function by laws. Ano po yung laws? Ano po yung mga rules na yan? Ano po yung susundin natin na yan, yung mga law? Yung mga L-O-W-L, all L-A-W-S, laws. Law. Ano po yan? Yan po yung prinsipyo ng Bible. Amen? Hallelujah. Sabihin mo, I'm excited. Di ba? Laws make life predictable. Amen? Pag ikaw pumunta ka dun sa mga law na yon, sa mga alituntunin na yon, sa mga rules na yon ng Panginoon, talagang makikita mo yung mga signs and wonders. God designed you life to be successful. Sino naniniwala dito? Dinesign tayo ng Panginoon para maging successful. Huwag kang papayag, diyan ka sa poor piece, huwag kang papayag, pumipila ka sa mga relief goods, huwag kang papayag. Hindi ka dinesign ng Panginoon dyan. Huwag kang papayag na nakatira ka sa squatter. Huwag kang papayag na ikaw ay manatili kang empleyado habang buhay. Hindi mo nagagawa yung laws, yung rules ng Panginoon. Huwag kang papayag dyan. Ang trabaho, pansamantala lang yan. Diba? Si Jesus Christ nga, diba? Naging pansamantala niya lang naging, diba, naging carpenter siya, si Jesus Christ. Pansamantala lang yung ginawa niya. Ano ginawa niya? He preached the gospel. Pagkatapos doon, hindi siya nanatili doon. Ganyan din po dapat ang mga tao. Huwag kang mananatili. Stepping stone mo lang yan. Diba? Huwag kang, diba, ganyan lang ba yung buhay? Magtatrabaho ka, tatanda ka, mag-retire ka, mamamatay ka. Ang Panginoon, ang gusto niya sa atin. Yan, kaya, yan, nakikita ko, saludo ko sa mga family Simon. Kasi, dahil kamo. Kasi hindi sila namamasukan. Sila ay nagnegosyo. Tingnan mo, mayroon silang time sa Panginoon. Di ba? Meron silang time sa Panginoon. Kasi, sila, kahit nagnegosyo sila, alam nila yung law, yung prinsipyo ng Panginoon. Amen? Kaya nakaka-encourage din, di ba? Ayan. Law makes life predictable. God designed your life to be successful. Your success is good for God. Amen? The success of the product protects the reputation, name of the manufacturer. Amen? Ano pong ibig ko sabihin? Ang pangangalagaan po sa atin ng Panginoon, ang pangalan natin. Alam ng Panginoon yan. Ang manufacturer niyan, ang Panginoon. Yung buhay natin, ang manufacturer po niyan, ang Panginoon. Hindi po siya papayag na ang pangalan natin ay masira. Dahil pag anak ka niya, Kristiyano ka, pag ang pangalan mo nasira, ay, sabihin ko to sa'yo, maapektuhan ng Panginoon dyan. Kasi anak ka niya eh. Di ba? Example po, itong tablet. 'Di ba? Itong tablet, meron siyang manufacturer, 'di ba? Anong pangalan ng tablet na 'to? 'Di ba? iPad, Apple, 'di ba? 'Di ba? Samsung, 'di ba? So, 'di ba pagka binuksan mo yung bumili ka ng bagong kunwari yung iPhone, bumili ka ng bagong iPhone, 'di ba? Doon sa ibabaw niya meron yung book, 'di ba? Tapos may mga warranty, 'di ba? Na pagka ikaw, 'di ba, hindi ka naman inaano ng company, hindi ka naman kilala eh. 'Di ba? Pero may promise siya na pagka may side effect, yung ginawa nila ibabayaran ka nila, isi-ship uli yung bago. Basta ibalik mo sa kanila yung box. Ibalik mo yung kung anong yung talagang laman ng box, pati yung unit. Tapos kung may side effect nga, yun, balik mo sa kanila, sigurado papalitan nila yun. Hindi mo obligasyon yung palitan mo or gawin mo yun. Sila po ang may obligasyon doon. Siyempre, ano yung pinapangalagaan niya? Yung pangalan nila. Di ba? Kasi masisira sila eh. Ang Panginoon ganun rin po. Nilikha niya po tayo, pero kaya kung ikaw ay ginagawa mo naman yung law ng Panginoon, ay huwag kang matakot. Kasi ang Panginoon hindi kanya papabayaan. Bibigyan kanya, i-restore niya lahat yung nasa isip mo, i-restore niya yung buhay mo. Amen?
Kaya bibigyan ka niya ng bagong lakas, bagong unit, ayan, bagong iPad, di ba? Bagong tablet, bibigyan ka niya ng bagong negosyo. Hindi siya papayag na ikaw ay bumagsak. Kasi siya ang manufacturer, siya ang gumawa sa iyo. Siya ang lumikha sa atin, di ba? Di ba? Be like Christ, di ba? Di ba ang Panginoon gusto niya parati tayong maayos, parati tayong nananatili sa kanyang mga laws, di ba? Kasi pag nanatili ka sa kanyang mga utos, sa kanyang mga rules, naniniwala ako nandun ka na dun sa topic natin. Yun na yung susi ng prosperity at success mo. Amen? Sabi dito, success is not a pursuit. Diba? Bisan, ang daming tao, masyado silang haggard, masyado silang hindi nila alam kung anong gagawin nila. Minsan, kumakapit na sila sa patalim para maabot yung success. Pero hindi naman pala dapat pagpursigihin yan. Hindi naman pala dapat anuhin yan kasi ang Panginoon dinesign ka na dun sa success mo. Kaya kung maunawalan ng tao talaga, kahit anong gawin mo, kahit magpakihirap ka pa, kung talagang hindi paparanas ng Panginoon sa iyo, dahil nga lumalayo ka na doon sa mga laws niya, sa mga rules niya, ay hindi pa rin mangyayari yung talagang prosperity at success sa buhay mo. Kasi nga, hindi ka ron naka-design. Di ba? Number 10, success is a result of obedience to Lord. Ang success, di ba? Yan ang resulta ng pagsunod mo sa mga pinag-uutos ng Panginoon. Di ba? Sabi nga sa Matthew 6:33, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Di ba? Yun yung principle ng law. Di ba? Seek ye first. Seek mo lang si God, una sa lahat. At ang kanyang kabutihan. At ang lahat ng bagay ay daragdag sa iyo. Hindi po talaga pinagpupursigihan. Dati inisip ko, kailangan magpursigi ako. Pagpursigihan po natin ang mga kautosan ng Panginoon. Tapos idaragdag po niya lahat sa atin kung ano man po ang kulang sa ating buhay. Amen? Hindi po tayo nabuhay para lang tayo magtrabaho, para lang tayo humingi sa mga hindi po tayo nabuhay para mauwi lang sa sakit dahil sa sobrang napabayaan mo na yung sarili mo sa kakakayod. Hindi po tayo nabuhay sa ganun. Amen? Ang gusto po ng Panginoon sa atin, mabuhay tayo ng ayon sa kalooban niya. Amen? Amen po. Ngayon, what is success? What is success? Number 1, success is not what you have done compared to what others done. Huwag po natin ikukumpara yung sarili natin sa kapwa natin, sa ibang tao. Huwag po natin gagayahin yun. Meron po tayong kanya-kanyang gift from God. Success is not what you have done compared to what others done. Number 2, success is what you have done compared to what you were created to do. Nilikha ka ng Panginoon ayon sa layunin niya sa iyo. Hindi yung layunin ng iba mapunta sa iyo. Hindi. Nilikha tayo ng Panginoon dahil may layunin siya sa bawat isa. Amen? Kung hindi niyo po naiintindihan yun, pwede niyo po kung tanungin sa kusana na yan. Malinaw na malinaw po. Success is what you have done compared to what you were created to do. Nilikha ka ng Panginoon, kinreate ka ng Panginoon dahil sa layunin niya, hindi dun sa layunin mo. Hayaan mo yung layunin ng Panginoon mangyari sa buhay mo. Lahat ng mga bagay idaragdag niya sa iyo. Ako, nakala ko, pag nagtrabaho ako sa abroad, kala ko, pag kumita ako ng malaki, pag na-promote ako, yun na yung success. Dati ganun ang mentality ko. Nung naranasan ko na, ay, hindi pala yun. Hindi pala yun yung success. Imagine niyo po, humawak din po ako ng mga tao. Humawak din po ako ng mga iba't ibang lahi. Iba't ibang mga nationality. Pero isa lang po naunawaan ko talaga. Hindi po talaga doon nakikita yung success ng tao. Kung nagtapos ka man ng PhD, kung tapos ka man, nag-masteral ka man, nag-doctorate ka man, hindi po yun ang totoong success. Ang tunay na success po, yung sundin mo
yung mga kautusan ng Panginoon. The law of the Lord. Amen? Yun po yung totoong papunta ka dun sa talagang papunta ka dun sa buhay na nais sa'yo ng Panginoon. Layunin sa'yo ng Panginoon. Kasi dun kanya nilikha. Example, yung po mga ibon. Di ba yung mga ibon nilikha ng Panginoon yan para lumipad? Hindi naman nila pinag-aralan lumipad. Di ba? Lagi yung kinukwento yan. Yung mga isda, di ba? Nilikha ng Panginoon yan para lumangoy. Subukan mo yung isda, paliparin mo kung lilipad yan. Hindi po lilipad yan. Lalangoy po yan, pwede. Ganun po ang Panginoon. Kinreate niya po tayo ayon sa kanyang layunin. Hindi po sa layunin mo, hindi sa layunin ng tao sa'yo, hindi sa layunin kung sino man, hindi sa layunin ng asawa mo, hindi sa layunin kung sino man ang humahawak sa'yo. Ang may layunin lang po, yung kung sino ang nag-create sa atin. Yun po ang Panginoon Diyos. Amen? Kung may natutunan nga si Amen dyan. Number 3, success is fulfillment of the purpose and assignment for which you are created. Napakalino po sinasabi dito. Yung pong fulfillment, yung po talaga nagkaroon ka ng fulfillment, yun ang sinusunod mo yung law of God, magkakaroon ka ng fulfillment at makikita mo yung purpose mo. Tapos yung assignment mo, makikita mo and makikita mo kung paano ka nilikha ng Panginoon. Hindi ka nilikha ng Panginoon para lang magtrabaho, para magpamilya, at para mapag-aral lang yung anak mo. Nilikha tayo ng Panginoon para sundin yung mga utos niya. Nilikha tayo ng Panginoon para maranasan natin yung prosperity at success. Para maranasan mo yan, sundin mo yung mga pinag-uutos ng Panginoon. Di ba? Ano sabi sa Joshua 1:8? Basahin natin. Napakalino po. Napakasimpleng verse. Dito po talaga manggagaling. Amen? Sa salita ng Diyos. Sabi niya dito sa Joshua 1:8, keep this book of the law on your lips, on our lips. Meditate on it day and night, so that you may careful to do everything written. Diba? Then you will make your way prosperous and have good success. Yun po ang tunay na magiging success mo sa buhay mo. Amen? Ulitin ko. Keep this book. Ano po yun? Yung Bible. Dito po tayo. Dito po makukuha natin yung talagang layunin ng Panginoon sa atin. Sabi dito, keep this book of the law. Diba? Law po ng Panginoon yan, ha? On your lips. On our lips. Meditate on it day and night so that you may careful to do everything written. Then you will make your way prosperous and have good success. Yun po yung isang susi. Amen? Kung naghahanap ka ng susi, yun na po yun. Yung Joshua 1:8. Okay. Jeremiah 29:11, lagi namin pinag-uusapan to. I know the plans I have for you. Hindi mo nakaplano eh. Alam na ng Panginoon kung anong plano niya sa'yo. Huwag ka na magpakahirap na isipin pa kung ano yung plano mo sa buhay mo. Sabi nila, okay lang magplano. Isipin mo ngayon, kapatid, tuturuan kita, isipin mo kung anong plano ng Panginoon sa buhay mo. Sige, lahat ng gagawin mo, isama mo yung Panginoon, gagabayan ka niya. Amen? So, sabi dito, I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Amen? If you want prosperous life, if you want success, let's consider this. Jeremiah 29:11. Alam na ng Panginoon. Huwag ka nang maging matigas ang ulo. Amen? Ecclesiastes 10:10. Ang sabi po dito, if the axe is dull and its edge is unsharpened, more strength is needed. But with skills, knowledge of law, success comes quickly. Ang ganda po. I-save nyo po ito. I-save nyo po itong Ecclesiastes 10:10. Napakaganda po nito. If the axe is dull and its edge is unsharpened, more strength is needed. Hindi mo na kailangan ng lakas. Kailangan mo na skills. Amen? Kailangan mo ng skills. Knowledge from the Lord. Knowledge of the law.
Success comes quickly. Biro mo, gusto ng Panginoon, mapabilis yung success mo. Kasi ang tigas-tigas ng ulo mo. Palakol ka ng palakol, ang purol naman ng palakol mo. Diba? Paano mapuputol yung puno? Wala ka man lang time na asahin yung palakol mo. Diba? Yung axe mo. Asahin mo muna, kailangan mo na skills. Pag nahasa mo na yan, sandali lang, mabilis pa. Sa alas 4, mapuputol mo yung gusto mong putulin. Amen? So, tanda po natin, yung pag sinyarpen natin yung ating axe, sigurado, gamitin natin yung knowledge of law, mangyayari po yung success, yung prosperous life. Prosperity and success will happen in our lives. Imagine mo yung isang kwento eh. Wala siyang kaalam-alam sa mechanical. Ang ginawa niya, bumili siya ng second hand na kotse. Ngayon, yung kotse na yon, dinrive niya. So, masaya siya, na-drive niya, pumunta siya sa iba't ibang lugar. Sabi niya, ang sarap pala na may kotse. Sabi niya, ayoko na mag-commute. Kasi marunong naman ako mag-drive. Ano pong nangyari? Drive, pasyal, na-enjoy niya. Ito nangyari. Nahinto siya sa isang lugar. Tapos, natuto pala siya mag-drive, pero hindi siya natuto ng basic. O, pinatay niya yung engine. Paglabas niya, nag-enjoy siya, kumain siya. Pagbalik niya, hindi niya na mapaandar yung sasakyan. Alam niyo, dalang oras niyang kinakalikot yung sasakyan. Paano kaya ito aandar? Paano kaya nang nangyari? Sabi niya, paano kung makakauwi? O, ngayon ginawa niya, na-visit na siya. Ginawa niya, tumawag siya ng mekaniko. Pagdating ng mekaniko, sabi ng mekaniko sa kanya, sabi niya, oh, sige, punta ka doon. Tinaas ng mekaniko yung hood ng sasakyan. O, upo ka ron. Sige, start mo. Nag-start yung kotse. O, ano nangyari? Diba? Ginawa ng mekaniko, 2 minutes. Siya, 2 oras, di niya alam kung anong gagawin niya. Kasi meron kasing skills. Yan po ang tinuturo. Yung skills po natin, yung knowledge of the law. Yan po di ba? Example, gusto mong maging prosperous ka, gusto mong maging maranasan yung success sa buhay mo. Oh. Tapos, ang ginawa mo, kunwari, example, meron kang yung bahay mo. Okay. Merong isa sabi nung isang sabi sa iyo ni kunwari, sabi sa iyo ng isang anghel. Sabi niya, "O sige, pagka nakapasok ka sa bahay na 'yan, sa iyo na lahat yung mga kayamanan na nandiyan. Kaya lang kailangan siyempre sundin mo yung law, yung knowledge of law." Ngayon sinusunod niya. Ito, sunod siya. Pray. Sabi niya, para makuha ko yung mga kayamanan doon sa loob na yun, kailangan gawin ko yung knowledge of law. Kailangan magbasa ako ng Bible, yan. Nag-devotion siya, bago niya ginawa, bago siya pumasok. Nagpe-pray siya, nagpe-pray siya na nagpe-pray. Tapos talagang umiyak sa Panginoon, gumugulong siya, Lord, pinupuri niya yung Panginoon. Pero meron po siyang isang nakalimutan. Kahit po mag-pray ka na mag-pray, kung wala naman pong susi, hindi mo pong mabubuksan yung yung prosperity and success na hinihintay mo dun sa bahay na yun. Ano po nangyari? Wala po nangyari. Kasi nakalimutan niya yung susi. Yung susi ng bahay. Binigyan siya ng knowledge and understanding para magbasa ng law, pero hindi niya sinunod. Sa sobrang sabi niya, Kristiyano naman ako, mapapasakin yung mga kayamanan diyan sa loob ng bahay. Ang problema, nakalimutan niya yung mga inuutos sa kanya ng law. Paano mo mabubuksan yung bahay kung wala kang susi? Kahit magkandara pa ka diyan, mag-pray ka na mag-pray diyan, kung wala kang susi, hindi mo mabubuksan yung bahay. Hindi mo makukuha yung mga kayamanan. Diba? Kung nakasunod ko doon sa kwento na yan, sige. Kung naintindihan mo, di ba? Pray siya ng pray. Si karababa. Paano niya mabubuksan yung pinto? Wala siyang susi.
So, meron siyang na-miss dun sa knowledge of law. Kaya kailangan alam po natin yan. Araw, gabi. Di ba sabi? Keep the book of the law on your lips. Meditate on it day and night. Araw at gabi. Araw at gabi. Hindi po MWF. Hindi po tuwing Sabado lang. Hindi po tuwing Linggo lang. Araw at gabi. So that you may careful to do everything written. Then you will make your way prosperous and have good success. Di ba? Kung naniniwala ka doon, say amen. We need skills from the law. Di ba? Matthew 13:11. Sabi dito, the knowledge of the secret of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them is in the Bible. Di ba? Kailangan po natin yung key, yung susi. Kailangan natin sumunod. Hindi lang po porque Christian tayo, basa ng Bible, nananangin tayo. Kailangan din po natin sumunod. Para ma-realize natin yung susi pala ay kailangan natin. Di ba? Minsan kala natin tama yung ginagawa natin eh. Leader tayo, pero hindi natin nagagampanan yung pagka-leader natin. Kasi nga, hindi mo alam yung susi. Amen? So, tingnan natin dito. The power of laws. Tingnan natin yung mga powers of laws. Principle and laws are universal. Yan. Universal po yan. Yung mga ng Panginoon. Principles and law are permanent. Permanente po. Principles and laws are work anywhere. Pwede po yan kahit saan. Kahit pumunta ka ibang bansa, basta gamitin mo yan. Yung principles of law. Kahit pumunta ka pa sa Alaska, magagamit mo yan. Dadalin mo yung pangako ng Panginoon, yung prosperity, yung success. Principles and laws are not partial. Hindi po partial ang binibigay ng Panginoon. Hindi po installment, hindi po consignment. Ang Panginoon po binibigay niya yan, talagang full blast, talagang solid. Principles of law are successful result. Basta dala mo yung principle of law, naniniwala ako kahit sa ka magpunta, kahit anong gawin mo, maging successful. Lahat na maging resulta, anong mga ginagawa mo, basta sinama mo ang Panginoon, alam mo yung principles of law, sigurado magiging successful yan. Principles of law can never be broken. Pag tinakda na ng Panginoon na yung success mo, yung prosperity mo, hindi mawawala yan. Mananatili yan sa'yo. Amen? Hallelujah. Principles of law inherit of judgment. Pag hawak mo ang mga principles and laws ng Panginoon, di ba? Hindi ka basta-basta makakatanggap ka ng magiging tagapagmana ka. Law inherit of judgment. Ano yung judgment? Yung i-judge ka ng mga tao ayon dun sa magandang bagay. Hindi ka i-judge ng tao kaya naging successful yan. Kasi napamanahan niya ng ganito. Kasi ganyan, anak ng mayaman yan. Hindi. Kaya naging successful yan dahil sinunod niya. Doon ka makikilala ng tao. Kaya naging successful yan kasi sinusunod niya yung patakaran ng Bible. Diba? Ito. God protecting His own product? Yes. Ano yung product niya? Tayo yun. Pinoprotektahan ng Panginoon yung product niya. Yun tayo. Tingnan mo yung Deuteronomy 8:17. Ability to produce wealth. Tingnan natin Buksan lang natin basahin natin yung Deuteronomy 8:17-8. Para mas maganda yung ano natin. Sabihin mo nga sa katabi mo, I'm excited to be prosperous. I am excited to have success. Amen? Deuteronomy.
Deuteronomy 8. 8 at 17. 8:17, 8. 8:17, then 8. In the name of the Lord. Yan, basahin natin ha. Deuteronomy 8:17, 8. 18 yung lumitaw dito. Ulit. 8:17, 8. Okidoki. Okay, sabi dito, and those say in teen her, my power and the might of mine had gotten me this wealth. Amen? Dali, mali yata. 17, 8:17, 8. 8:17, 8. Tingnan natin tong King James Version. Medyo nalilito ko sa Bible na to. Deuteronomy 8. Diba? Tapos 17, 8. At baka yung sabihin sa inyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Amen? So, produce wealth. God produce wealth. Amen? We need to understand this, guys. We don't need to stay employed. We need to be deployment. We need to put in our mind that we don't need to stay employed. Sinabi ng Panginoon, kailangan ma-deploy ka. Amen? Use, and we need to serve. Use it. The power of loss, use it, and use it to serve. Yan po ang ibig sabihin niya. Kailangan po natin gamitin yung the power of law, and at the same time, we serve the Lord, because deployment is natural gift from the Lord. Diba, sinasabi, kailangan magtrabaho ka, kailangan ganyan. Hindi po pasamantala po. Kailangan pasamantala lang. Kailangan mo mag-serve sa Panginoon. Kailangan gamitin mo yung principalities of the law of God. Then, at the same time, you serve the Lord. Then you will experience prosperity and success. Amen? Sabi dito sa Genesis 2:5, sabi dito, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden and commanded him to work and to care for it. This is the first mandate of the Lord. Ayaw po ng Panginoon tayo ay mag-work. Ang gusto ng Panginoon ay tayo ay, sabi nito, ayaw ng Panginoon tayo ay your job give you salary. Ayaw ng Panginoon tayo ay magtrabaho. Your works give you fulfillment. Gusto ng Panginoon magtrabaho tayo kung paano tayo dinesign ng Panginoon. Amen? Paano po yun? Work to become yourself. Binigyan na po tayo ng gift ng Panginoon dyan. Kung anong meron ka, precious gift yan, ikaw lang ang meron yan. Hindi po kagaya ng ibang meron yan. Hindi po kagaya ng ibang tao. So kung naiintindihan niyo po yung point ko, hindi po tayo dinesign para sa job, para magtrabaho
Tapos pagkatapos, kikita, nagtatrabaho tayo, pagka meron kang job, you work for the salary. Pero pagka meron kang work, you will have fulfillment. Ano po yung work na yon? Yun po yung work na talagang gusto ng Panginoon. Kung paano ka magiging, kung paano mo masasaliksik yung gift ng Panginoon sa iyong buhay. Na hindi ka magtatrabaho ayon, di ba? Ang nangyayari, nagtatrabaho ka ayon sa oras, nagtatrabaho ka, limited ka sa lahat ng bagay. Hindi po tayo kagaya ng ibon na nakakulong sa cage. Hindi po tayo kagaya niyan. Na limited yung kilos niya, limited yung paglipad niya. Kailangan po, we need to soar high. Amen? Dinesign po tayo ng Panginoon para maging human being. Amen? Ano ko masasabi human being? Yung totoong human being, sumusunod sa principalities of law. Yun po yung law ng Panginoon. Amen? Kaya kung ikaw ay nakikinig sa gabing ito, naniniwala ako na magkakaroon ka ng prosperity and success. Pag sinunod mo yung principality ng Panginoon, yun po yung principles of law of the Lord. Amen. Kaya po, recap lang po. Our topic for today is about key to prosperity and success, di ba? Ngayon, pinasadahan natin, na-explain natin yung mga kung paano natin isi-shift, kung paano natin babalik rin yung sitwasyon tungo sa kabutihan. Yung pinaliwanag natin yung crisis, di ba? Ang dami pong advantage pala niyan. Kala ko yung crisis, puro lang yung problema, puro lang yung kakulungan, puro lang yung ano. Pwede pala natin yan. Pag naunawaan mo talaga ang Bible, papakita niya sa'yo na meron siyang lahat ng bagay na may benefits. Amen? Pero hindi po natin gagawin yung kasamaan na yung iba gumagawa ng virus para pumatay ng tao, hindi po yun. So, kailangan po natin na i-consider talaga na yun, meron po tayong principles of law. Yun po yung salita ng Diyos. Amen? So, kung may natutunan po kayo at may tanong kayo, kasi alam ko medyo mahirap po itong topic na to kasi puro po English. So, pero ang kagandahan nito, alam na po natin yung susi. Yung susi ng tagumpay, yung susi ng prosperity at success, yun po yung mga principle na gustong pagawa ng Panginoon sa atin. Yung pong, eto po, dito po, hindi po yung sinasabi ng tao, hindi po yung pinag-aralan natin, hindi po. Di ba, minsan, yung mga successful na tao, yung pa yung mga hindi nag-aral, di ba? Yung mahirap, yung mga yung mayayaman, yung pa yung mga mahirap, di ba? Kung sino pa yung hindi nakatapos, siya pa yung nag-excel, di ba? Kung sino pa yung ako isang kayamanan lang sa akin na masaya na ako yung nasa liksik ko yung katotohanan. Yun po yung salita ng Diyos. Kaya po pag mine-meditate mo yan araw at gabi, nananatili sa iyong buhay, araw at gabi, pinapasamuhay mo, papunta ka na doon, kapatid, sa prosperity and success. Ang tunay na success ko, yung ma-identify mo yung regalo ng Panginoon sa iyo. Binigay niya na yan sa iyo. Saliksikin mo, kapatid. Paano mo masasaliksik yan? Pagka ikaw ay lagi ka nagbabasa ng Bible, makikita mo yung totoong prosperity and success sa buhay mo. Di ba? Ang daming mga tao ngayon, ang daming ginagawa, busy, ganyan. Yung iba nasa ibang bansa, di ba? Magtatrabaho ng pakatagal, tapos pag-uwi dito, ganun pa rin, bound pa rin sa utang, di ba? Tingnan mo ang nangyayari ngayon sa mundo. Tingnan mo yung mga nakapaligid sa iyo. Makikita mo kung sila ay nananatili doon sa principle of law, doon sa sinasabi ko na principles ng Panginoon na nandito sa Bible. Di ba? Nakikita mo ang totoong prosperity and success pag ang tao alam niya kung ano yung susi na ng buhay. Yun po yung saliksikin mo
yung karunungan na nanggagaling sa Panginoon. Sigurado, papunta ka na doon sa prosperity and success ng buhay mo. Napakaganda po na malaman natin. Hindi lang po yung puro pray. Speaking in tongues, sikarababasika, sobrang sipag mo. Biro mo, sabi sa'yo, sa inyo lahat, yung kwento natin kanina, sa iyo lahat yung mga kayamanan dyan sa bahay na yan. Ayun, sundin mo yung principles of law. Sundin mo yung ginagawa, yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Sinunod mo nga. Pero meron kang isang nakalimutan. Nakalimutan mo yung i-develop yung skills mo. Nakalimutan mo na meron palang susi para mabuksan mo yung bahay. Kasi isa lang yung daan eh. Di ba? Kaya tinitingnan po dito kung talagang papunta ka dun sa prosperity and success. Ito pong topic na to, kung ikaw ay naniniwala papunta ka dun sa prosperity and success, saliksikin mo yung pinag-uutos ng Panginoon. Makikita mo doon yung susi. Sabi ko nga, kaligayahan na po namin na maibahagi sa inyo to. Huwag na po kayong magpaligoy-ligoy pa. Huwag niyo pong baliwalain ang salita ng Diyos. Napakalinaw pong sinasabi ng Panginoon. Ulitin natin, Joshua 1:8. Keep this book of the law on your lips. Meditate on it day and night, so that you make careful to do everything written. Then you will make your way prosperous and have good success. Hallelujah. Kaya salamat po sa pakikinig. At siguro po, alam na natin kung saan na tayo papunta. Sa lahat po nakinig, salamat po. Alam na po natin kung saan tayo patungo. Sa prosperous and success. Alam na natin, susi, di ba? Thank you sa inyo lahat. God bless po. At pangunayan ko po kayo sa maikling panalangin. Panginoon, salamat sa oras na ito. At kung sino man po ang bagong nakapakinig sa salita ng Diyos sa gabing ito, kung gusto mo nang maranasan yung tunay na prosperous life at maranasan ang tunay na success sa iyong buhay, makita mo yung susi ng tagumpay na nasa Panginoon at sa iyong mga pangarap sa buhay. Kung gusto mong maidagdag lahat ng mga kulang, lahat ay daragdag sa iyo ng Panginoon. Sumabay ka sa maiksing panalangin na to. Panginoon Diyos, salamat. Sa oras na ito, patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkakasala. Simula na ako'y maliit. Sa oras nito, Panginoon, tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas. Sa oras na ito, Panginoon, paglilingkuran kita. Hallelujah. Sasaliksikin ko ang iyong mga salita. Magbabasa ako ng Bible araw at gabi. Ipapasamuhay ko to para makita ko, Panginoon, yung sinasabi mong layunin mo sa amin at yung regalo mo sa amin bilang individual na anak mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ikaw na maghari sa buhay ko sa oras nito. Amen. Salamat po sa pakinig at God bless po sa lahat. At gabayan po tayo ng banal na Espiritu. Gabayan po tayo ng Panginoon sa araw-araw. Kung ano man po yung nangyayari po sa lipunan ngayon. Panandalian po yan. May expire din po yan. Ayan, naubo na ako. Pero wala pong barisa. In Jesus' name. Ayan. Kaya po sama-sama po tayo sa tagumpay. Sama-sama po tayo sa prosperous and successful life. Imagine mo, napakasarap ng nasa Panginoon. Alam mo na kung saan ka papunta. Amen? God bless po sa inyo lahat at mabuhay tayong lahat. Representing Love Fellowship Church International, hello po sa ating Bishop Israel Sanoy, sa kanyang buong pamilya, sa mga pastor ng Love Fellowship Church, sa mga pastora, hello po sa inyo lahat at mabuhay po tayo. God bless po. Pag-ingatan po tayo ng Panginoon.